start of a brand new week, a great Monday afternoon to everyone. And as always, we bring you the day's latest stories. I'm Denise Tan. And I'm Lourdes de Vera, dyan lang kayo. Marami kaming kwento, marami kayong mapupulot na kung ano-ano. Like a very important insight because this is Afternoon Delight. Okay, December 9, 2024, ilang days na lang bago magpasko. Isang linggo. Isang linggo, dalawa pa. Oo, 2 linggo na lang po ay Pasko na at ang ating chosen delight of the day ay lasagna. May kinalaman ba sa Pasko yan? Walang kinalaman sa Pasko, pero may kinalaman to sa storya natin mamaya dahil medyo related siya to the origin of lasagna. Tama ba? Originated naman sa Italy, ano? Or is that a creation na ng western side of the world? Italian siya basically, pero yung pangalan daw, probably Greek in origin, sabi nila. Interesting. O, ayan. Ano, gusto mo bang Lasagna. tikman? Ang lasagna is one of those dishes na kahit nandyan siya, every time makita mo siya, kakainin mo pa rin talaga. Kahit busog ka, kakainin Kahit busog mo. ka. Ako, tito. Anong hinahanap mo sa masarap na lasagna? Gusto ko yung yung proportion yung, what do you call this? Proportion yung laman. Laman, Yung meat tsaka yung noodle, sa tsaka yung pasta. parang pasta. Al dente yung pasta. Tama. Tapos, hindi ako masyado, hiritan mo na naman ako. Hindi ako mahilig sa matamis na mga sauce. Okay, gets. Yung matamis na parang, May mga tomato sauce kasi na matamis. oo. Pero tinitweak ng iba for the local palate. ika nga. Yes, oo. I mean, I'd still eat it. I'd still eat it, pero Aangal yung ka nga lang preference na, lang. tamis, pero ubos na pala. Sige nga, anong masasabi mo dyan? Tsaka yung cheese. Gusto ko yan pag may nakikita ko parang Lasagna pala to, kala ko kanina, omelette. omelette. Parang omelette sa malayo kasi. Ayan. Oh, please let us know as well kung ano po ang inyong merienda or tanghalian for this afternoon. Ano po ba yung handa nyo this Monday? Siyempre, dapat nakaka-good vibes din kasabay ng umpisa ng bagong linggo. Sige nga. Oh. What is your verdict? Ano? May kulang. Anong kulang? Baguette. Don't tell me may baon Better. ka. What? Ano mo kung kulang? Microwave. Garlic bread. Microwave. Laban na yan. Bagay dyan, garlic bread. Yan ang gusto ko sa'yo, always ready. Ano naman tayo, Boy Scout? Ayan, may spread ka? Wala, pero meron akong kutsilyo. May spread. Grabe naman. Yan, spread. Kala ko may garlic butter ka. May garlic din. Meron na. Okay, Ako ready pa. na pala. Okay, sana po ready rin kayo. Saan mga storya for today? Umpisahan natin mga nakikita on social media. First is on the Philippine Star, Pope Francis elevates Philippine bishop to cardinal. Iyan, oh. Oh, ayan yung sinasabi namin na related Yes. sa Italy. O yan, Buksan natin yung sa ano. Well, recently, ang Santo Papa ay nag-appoint ng 21 na bagong cardinals. Ito sa pinaka-recent na consistory. So yung Caloocan Bishop natin na si Bishop Pablo Virgilio David, formally elevated na nga po to a cardinal. At siya ang ika-10, kung di tayo nagkakamali, Yes. no? Na cardinal na Pilipino. Ito, ang At lista. 5 sa mga buhay. Oo. Pero, okay, tingnan natin. Ano nga ba ang trabaho talaga ng kardinal? Lagi natin naririnig, cardinal. Diba? Ito ba yung mga taga-Mapua? Hindi rin naman. Diba? Ibon yun ang ibig sabihin nun, diba? Oo. Ang cardinal ay, sabihin natin, the closest collaborators of the Pope. Ika nga. At ang sa pagkakataong ito, medyo diverse. Kasi normally nun, halos mga European, mga Italiano lamang. Ito iba-iba mula sa iba-ibang mga bahagi talaga ng planeta. No? Meron pa nga kinuha taga-Indonesia na tumanggi. Sabi niya parang mag-focus daw muna siya sa kanyang trabaho sa kanila. So merong mga taga-Ivory Coast, may isang Canadian Meron isang 95-year-old na kilala sa kanyang work with the LGBTQI at AIDS community, AIDS advocacy community. Tapos si Bishop David naman ay
Ang rule dito kasi, itong 21 na ito, part sila ng 200 plus, sabihin natin na ano. Doon sa grupo ngayon, sila rin ang boboto kung sinong susunod na magiging That's right. Santo Papa, di ba? At malamang isa sa kanila galing doon. Tama. O magiging Santo Papa. Okay, pero ito nakilala kasi si Bishop Ambo, Cardinal Ambo, sa kanyang statements doon sa drug war. Against former President Yes. Rodrigo Duterte. Oh, Correct. in fact, pinagmumura pa nga na dating presidente. Nako, Oo. oo. Tinawag niya yung nanay ni ano na, alam mo naman, yung paboritong mura ni ng Pangulo, di ba? Mo. Yan. So, sabi niya, very classy yung very classy yung defense ni then Caloocan Bishop Ambo. Sabi niya, hindi naman doon niya na-expect na makikilala yung nanay niya for contributions to nation building. Pero she does not deserve to insult, yung memory niya raw ay mainsulto, nor be called a whore. Biruin mo, no? Si Bishop Ambo ay isa sa 13 magkakapatid. At Mula sa very Pampanga. successful ang Yes. silang magkakapatid. Yung sinabi nga niya Cardinal Ambo, no? His mother raised a sociologist, an architect or urban planner, 2 abogado, isang civil engineer, 1 real estate broker, isang Yes. banker, isang medical technologist, medtech, 1 critical care nurse, Yes. isang bishop na ngayon ay cardinal na, Diba? 1 nutritionist, 1 dentist, and 1 economist. Sabi mo, Binanggit mo ba, magagalit si John Ine Acosta? Sociologist. Binanggit mo yung sociologist? oo, yun ang unang-unang ko sinabi. Oo, hindi mo pwede kalimutan si Randy David. Idol natin yan. At mahilig sa motor. At Yun nga syempre, lang, itong sunod mo babanggitin, medyo panira ito doon sa occasion. Ito, mapakita namin sa inyo ang picture of Storycon's resident political pundit, Ronald Llamas, and he was present in Cardinal Ambo's ceremony. Ayan. Kita mo, okay na sana yun. Family affair na sana ng 2 magkuya. Diba? Kaso talagang andun pa talaga si Lucifer sa likod. Grabe siya. Sumuporta lang naman. Ay, yung laki ng ngiti ni Sir Ronald. Buti hindi siya kinidlatan dyan, ano? Oo. Ngiting-ngiti, malapit sa camera. Oo, ito na yata yung tinatawag sa Revelations na simula na talaga ng katapusan. Nako, Oo, kasi nakapasok na doon sa Vatican ang... nakihalubilo na. Alam mo, naalala ko dyan sa larawan na yan. Ito Kasi nga naghalubilo na. Ha? Halubilo. Halubilo. Nag-interact na, oo. Hulaan mo sino kung sino dyan. Anong sino kung sino? Sino ang sino? Bakit sino ang sino? Oo. Hindi ba to si Jesus? Oo, yung isa, Hindi ba yan? si Ronald Llamas. Grabe siya. Anyway, congratulations sa ikasampung Pinoy na Pope. Tapos, Yan, oo. interesting to kasi Ay, cardinal lang, cardinal. Hindi Pope. sabi ko, Pope ang nabanggit mo. speaking of Pope, Oh. kaya ako nabanggit na Pope, nakita mo yung galos. Correct. Oo, yan ang susunod nating storya. No? Pinag-uusapan, of course, still from the Vatican. OneNews.ph, Pope Francis appears with bruised chin at ceremony Ayan, for new cardinals. Kitang-kita yan sa right side ng kanyang chin. And of course, people were alarmed, pero sinasabi nila it happened daw kasi when Pope Francis hit his chin on his bedside. Paano kaya nangyayari? Hindi natin alam. May inaabot kaya siyang remote control? Pwede, Or, dahil nandun si Ronald Llamas. nagulantang, ano? Hindi, yung, alam mo yung presence nun, Oh. yung negatibong enerhiya. Nanginig bigla. Malamang, oo. Ayan. Ay, yan na yan. Medyo delikado yan. Oo, but it was a result daw pala of a minor fall the previous morning. Si Pope Francis ay 88 years old. 88. Oo. Biruin mo. Napanood mo ba siya nakita mo ba siya nung nagpunta dito sa Pilipinas? Hindi ko nabutan. Sa UST? Hindi ka na estudyante noon, malamang. Of course, itong si Pope Francis ay nag-wheelchair
Nagwi-wheelchair na siya ngayon no? Tapos, talagang may mga health issues siya itong recent years. At, alam mo, pwedeng nililay niya na yung foundation siguro ng succession niya, no? Sa tingin mo? Of course, si Cardinal Tagle ay isa rin po sa mga pinakamalalapit sa Santo Papa, kung tutuusin mo. Na pinakita natin a few weeks ago yung picture, na napatawa niya pa nga itong si Pope Francis. Remember that viral video of picture? Pero alam mo, Denise, in terms of, let's say, yung consistory, ito yung mga pagpupulong, kasi dito nakikilala ng mga kardinal, yung mga peers nila from other parts of the globe. Medyo konti raw itong kay Pope Francis. Sabi nila. Anyway, ayan, may isa pa dyan. Nako. Yung na-elect niyang kardinal, yung isa doon, ay yung sinasabi niyang travel agent daw niya. Ito yung nag-a-arrange ng mga biyahe niya. At yun lagi, kasi sa may diplomatic experience, kadalasan sila yung mga may tendency na ganun din ang trabaho dati ni Pope John Paul II. Well, we do hope, we wish him well, so Pope Francis, and hopefully gumaling na yung kanyang bruise para hindi na rin mabahala ang mga tao. And biruin mo yun, si Enrile, nakailang Pope na si Enrile in his lifetime. Ilan na nga, no? Dami na. Okay. Now, on the Associated Press, the spiritual heart of Paris Awakens Notre Dame hosts its first Mass since 2019, a fire. Here's a snippet of that momentous event from AP. Ayan. So, ikaw ba, natutukan mo to? O ikaw ba, yung nasa Paris ka ba, sinilip mo ba itong... Hindi kami nakadaan. Alam mo naman, sobrang busy doon. No? But then again, ang dami yung nag-abang nito. Actually, around 2,500 people daw attended that Mass. And even including French President Emmanuel Macron was there. 170 bishops. Ang dami, ang dami. Ang First Lady ng Amerika, na si Jill Biden, ang outgoing, nandun din. Of course, si Donald Trump nandun din. Andun rin si Zelensky ng Ukraine. Diba? Andun rin si Prince William. Itong Notre Dame, Tita Denise, of course, hindi pa siya kompleto na restored. Kasi yung likod na portion niya, makikita mo yung mga scaffoldings pa pala. Ngayon, 5 years. Kung tutuusin mo, almost 900 years itong simbahan na ito, which before the Eiffel Tower was considered the heart and soul of French culture, kung tutuusin mo. And that structure mismo was the highest in that part of the world, known world at that time. So, kung tutuusin mo, umabot ng 200 years muna bago umabot doon sa more or less yung itsura ng Notre Dame as we know it. Na eksaktong-eksakto, bakit December 8 inopen after 5 years ng renovation? Dahil, of course, Marian talaga yung nito ng simbahan. Even the name itself, Notre Dame. Our Lady, yeah. Yes, Our Lady. Na situated siya sa isang maliit na isla doon sa Seine, yung Ile de Cité. So parang island in the city. Ang interesting kasi dito yung trivia na napabayaan na rin to at certain point in French history. Maraming mga kings
may coronation dyan ginanap. Nung French Revolution, niransak yan, sinira, vinandalize yung harapan. Pero sometime during the 1800s daw, medyo bumaba yung ano niya, yung consciousness ng tao sa kanya. It was not until Victor Hugo's Hunchback of Notre Dame na na-appreciate bigla ng mga tao, ng mga Parisians, that they have to save what is the greatest example of Gothic architecture sa mundo. At pag sinabi natin Goth, hindi po ito yung mga anak po, mga apo ninyo na nagme-makeup eyeliner na itim at puro mga ganun-ganun po yung buhok at nakikinig ng depressing music. Hindi po yun, ano? It's a style, it's an aesthetic, of course. At napaka-fascinating kung paano siya ni-renovate. You have artisans working on the church using traditional methods. So, halos walang mga semento, no? Wala pa namang semento noong panahon na yun. Yung restoration kasi nasira din yung ano, yung mga painting dahil sa tubig, no? At may pupuntuhin ako, nakalimutan ko na eh. Pero ang gusto ko sabihin, lakad ka lang ng konti is the greatest bookstore in the world, Shakespeare and Company. Oo nga, lagi may sinasabi sa akin na. Oo, pero Tita D, kung ikaw ba ay, let's say, nakasituate doon sa area ng Eiffel Tower, hindi mo siya kita, pero kita mo yung Eiffel, tama ba? Alam mo, honestly, hindi ko naman masyado napansin. Hindi ko napansin kasi on the go eh. Ito pala. Sobrang on the go. Yes. Ang gusto ko pala sabihin, ano raw yung kaibahan nitong bagong ano nga ba? Of course, yung impression talaga ng mga nakakita dyan, yung madilim, no? Madilim kasi yung mga pader-pader niya through centuries and centuries of smoke, candle smoke. Alam mo na yun, di ba? Yes, oo. So, may libag siya ng kasaysayan. Of course, dahil kailangan nilang i-renovate, nawala na yung mga yon. Kaya sabi ng iba, Sabi yung libag ng kasaysayan. sabi ng mga Parisians, hindi raw sila sanay, para raw sila nasa hotel. Nanibago sila. Pero alam mo, i-share ko na lang din because I was able to visit Notre Dame in Luxembourg. Meron? Nakatawid ako eh, oo. Okay. Tapos, ganun-ganon yung feel nung parang ang dumi-dumi. Okay. Lumang-luma na rin kasi. Lumang-luma, oo. Kasi naman yung ginamit mo term, libag lang kasaysayan. Okay. Pero yung ganong feel. So feeling ko, if it's the old church feel talaga, yung sinasabi mo, yung sa candles and stuff. Sabi ng isang Parisian na parang hotel, chinek ko ulit, oo nga, parang hotel na social, yung mga lobby niya. Oo. Kasi yung pagkakakandila sa kanya, etc. Anyway, sinasabi rin na may political angle ito. Si Macron kasi medyo kailangan niyang magpapogi sa French nation. Ito nga, no, nag-suffer ng blow lately yung kanyang gobyerno, yung kanyang prime minister, binout out. Tapos medyo nagkakaproblema yung ekonomiya nila. So kailangan niyang magpapogi sa harap ng French people. Okay. Alright. Ito naman, inaabangan ko rin to. In entertainment, the world premiere event for the season 2 of hit Korean series Squid Game has kicked off. News 5 correspondent MJ Marfori takes us there. May pa K-pop dance. TikTok challenge with Team Philippines. Mga larong pambata ng Korea ala Squid Game. Only pictorial with a Squid Game look. All roads lead to Seoul talaga. Pero bago ang world premiere ng Squid Game 2, ito munang pinagkaabalahan natin. Welcome to Squid Game Island! Okay, dito nagsama-sama lahat nga ng mga content creator at mga journalist na nandito ngayon sa Seoul, South Korea para sa Squid Game Season 2 world premiere. Bago ang lahat, may mga activities dito buong araw kung saan mag-e-immerse kami at mag-e-enjoy para talagang mas lubusan naming madama ang highly anticipated show na Squid Game 2. Nag-rehearsals nga kami ala K-pop idol at si Harimu ng 1 million ang nagturo sa amin. Superstar siya na dancer sa Korea, guys. Bukod sa mga pa-exclusive merch, syempre kasama nga nating in-enjoy lahat ng ito ang ilang mga celebrity at content creators sa Pilipinas. So ito na yung ikalawang activity namin at ngayon gagawa kami ng mga customized na mga abubot, anik-anik na usong-uso nga ngayon. Pero syempre Squid Game ang theme nito at kasama nga natin dito sa group na to ang Team Philippines, o diba? Kasama natin ang ating mga of course content creator, cosplayer, mga celebrity, o diba din? Ayan.
Si Denise. Hello. Of course, ang mga hottest love team ng araw ngayon. Si Sophia and Alan. Look at us, we look so cute with our trucks. Yes. Her. How do you feel that, of course, you're one to represent the Philippines? I think it's an honor. I mean, I totally geek out about this stuff, so I feel like it's a gift. I'm just enjoying and being in the moment, doing stuff that I love. Life is short. Enjoy. We're very honored because it's Netflix. And this is actually a big event, so I'm very excited to share my experience to other people. Abangan ang world premiere ng Squid Game Season 2 sa December 26. For the meantime, ito muna ang ating K-pop bonanza entry with Sofia Pablo and Alan Ansay. Ayan, mukhang kayang-kaya mo yan, Tita Denise. Oo, sana pasayawin nila yung mga, wag na yung mga anchors, di ba? Yung Wag na mga anchors. Isa lang kaya ko eh. Hindi nga sayaw yan eh. Gusto na na-intis yun Alin? Makarena. Kaya ko sayaw ni Donald Trump, yung mga ganun-ganun lang. Yun lang, hanggang doon lang tayo. Pero inaabangan ko kay Squid Game, pero medyo nainis ako nung nakalagay sa Netflix ng Squid Game. The Game, parang gano'n yata. The Game. Huwag ka na mainis doon. Tapos yun pala, parang ano siya? Yung fake! Reality competition na walang yung kwenta. ma-acting sila. Tapos kapag, alala ko yung game na yung candy na kailangan tanggalin, yung mga star. Tapos di ba sa Squid Game series, they'll be terminated after that. Literal. Literal. Pero dun sa sinasabi mo na series, as in mag-isa lang sila gumaganon. Di ba? Oo! Sabi ko noon, na yung green light, red light, nung una sabi ko, ba't tumatayo yung tinamaan sa likod? Oo. Yun pala, Diyos ko. Ay, nako. Alam mo, pag galing ka sa ganung level kasi ng narrative, yung mga, wala lang kwenta yung mga ganung gimmick diba? So inaabangan ko kung ito ba may kinalaman pa rin doon sa storyline nung una. Oo. Alam ko kasi medyo open-ended yung ending nung una. That's right. Yung parang may card, may naabutan siya na lalaki din, na about to meet the same fate as him sa train station. Oo, pero... Gusto ko malaman, alam mo, yung significance ng pulang buhok. Pulang? Pulang buhok. Ano doon? Remember, in the end, pumunta siya sa salon, tapos... Nagkaiba siya ng kulay ng buhok? Nag-red hair siya. As in yung parang nagsusumigaw na pulang burgundy na buhok na hindi ko maintindihan. Gusto ko lang malaman yung significance nun. Parang defiance ba yun? Like going against the norm and all that? Hindi. So, hindi pala totoo na yung Squid Game 2 ay kasama si Sara Duterte at yung mga taga-Makabayan Black. Baka chismis lang yon. Pero gusto nating malaman... Busit. Ano? Alam mo, gusto kong batiin lahat ang nanonood ng Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Batiin natin lahat. Pero, pakita rin natin sa kanila, Lourdes, ang ating... we're sporting a new pin, of course, na nakasulat dyan ay Merry ang vibes ng Pasko. Di ba? Puso at servisyo ang handog namin sa inyo. Yes. Good vibes tayo lagi. Good vibes tayo Pero imbis sa lagi. good, mas okay yung merry. Merry. Ibang level kasi. Oo. Alright. Kung merry klamo kayo, huwag yung gawin yan. Okay, sino-sino yung mga ano natin? Teka, silipin natin, ha? Hello po sa Alex Fuentes, of course, Raja Laya. At apo mo, hello sa inyo. Ayaw mag-load. Ano ba yan? Pero syempre, yung lagi mga nanonood sa atin, Alex Fuentes, sila Ralph Domingo, hello po. Ito, Let There Be Light, mabuhay po kayo. Mabuhay ka rin, Let There Be Light, hanggang gusto mo. Sige. Hi, Tito Lourdes. Si Hello. Melvin. Solid ang shiminette mo nung last Saturday. Champion. Hi, Crush Denise, hello. Andun siya? Hindi, ngayon lang siya nag-hi. Nag-hi lang din ako. Hindi yung si Melvin. Si Melvin, nandun ata siya. Melvin, paki-confirm, nandun ka? Malamang nandun yun. Oo. Si Bea Dalisa, I have a wonderful Monday, Tito Lourdes and Denise. Rodel Alcantara, hi Sir Lourdes, advance Merry Christmas. Preparing umalis ng bahay, anticipate namin yung traffic at baka malate sa Christmas party namin sa Dumlao Sports Complex.
Malapit lang yan sa area mo. Naku. Hindi mo binasa ng buo yung message ni Ay, ano Sherwin. ba? Sabi ni Sherwin, Hindi ko pa binabasa si Sherwin. sabi niya, solid last Saturday. Iba pa ba to? Oo. Hi Denise, Miss Perky Girl, pag tumawa, wagas. Ganoon talaga. Good vibes din natin dito. Hey Wagas. Epic, ang saya ng E-Heads concert sa Dubai kagabi. Oo. Ngayon, papaalam na sa lagawa niya ang pelikulang title niyan ay Hello, Love, Dubai. Let There Be Light. Of course, Jonsky Graho, good afternoon. Oo, John De Mesa. Shoutout po kay Justin De Mesa ng Cavite. Alright. Sige, yun muna. Alex Fuentes, of course. Ron and Ella Francisco, thank you for coming last Saturday. At hello din po kay... Kanino? Meron pa eh. Si Alalahanin. Paulo. Ayan. Hello, Paulo. Sabi na siya nagko-comment daw siya lagi. Paulo Toledon? Parang ganun. Okay, sige, comment ka ulit Paulo, para mabasa namin. Teka lang, may pahabol ako dito, si Hey Epic. Ang ganda ng libag ng kasaysayan. Pwede kong gamitin yun pag di ako naligo ng at least 3 days. Abay, i-level up natin yan. Langib ng alaala. Okay, pwede kayo sumali sa conversation. Just leave a message and we will read them before the end of the show. At time out muna, marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Alright. Happy Anti-Corruption Day. Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito sa One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Alright, the Chinese vessel has pointed a high-intensity laser at the Philippine ship near Hasal-Hasal Shoal last week. Here's the report. This video was captured by BRP Matanam Daradapit while traveling to Hasa-Hasa Shoal on December 2. The strong light seen in the video is allegedly from a Chinese vessel that was stealing BRP Datu Tamblot. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources said that the ship was using a high-intensity laser. The red laser was pointed at a BFAR vessel 6 times for 5 minutes each. The BRP Batanam staff complained about the distracting brightness of the laser. This incident happened 2 days before Chinese vessels launched a water cannon attack against BFAR vessels in Scarborough and Escoda Shoal. China's People's Liberation Army Navy also tailed our vessels in the West Philippine Sea. The Philippine Coast Guard reiterated that it will not fall to the pressure and harassment of China. Alam naman natin na sila mismo ang nagbabiolate ng UNCLOS. Sila mismo nagtitrespass ng ating exclusive economic zone. And it's very unprofessional to harass Filipino fishermen. PCG spokesperson for West Philippine Sea Commodore J. Tariela said it is up to President Bongbong Marcos and the Armed Forces of the Philippines if we will deploy our warships to the West Philippine Sea. It is up to the Armed Forces of the Philippines to carry out a policy recommendation to the President and the Commander-in-Chief. The President himself has the full authority to decide on this. This is not a recommendation. All I'm saying is that in terms of reciprocity, that can be a policy option that can be carried out. The Philippines has filed another diplomatic protest against China regarding the recent harassment incidents. The country has already recorded 60 diplomatic protests versus China this year. The Marcos administration has filed almost 200 diplomatic protests so far. Mobile journalist Mary Mon Reyes, we are One News.
Meantime, we're taking note of two investigations that are winding down. First, the Good Government Panel's investigation into the OVP and DepEd's confidential funds. There's also the Quad Committee's inquiry into the drug war, EJKs, and POGOs. So at this point, makibalita tayo sa ating House reporter, News 5 correspondent, Marian Enriquez. Marian, hello. Yes. Hi, good afternoon, Lord and Denise. Okay. Maan, umpisa natin sa Good Government na komite, ano? Ang findings sila so far, ano ba? Kasi parang may nakita tayong parang video, parang video documentary na pinalabas kanina. Actually, kanina nga yun, the turn ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega na may presensya, parang i-wrap up nga, yung naging pagdinig nitong Good Government Committee, simula doon sa kung paano nagsimula sa Senate hanggang sa budget deliberation ng OVP, ang pagsagot ni VP Sara, hanggang dito na naumpisahan na nun, napuklat na nga itong confidential expenses ng DepEd and OVP dito sa Good Government Committee hearing. Paglilinaw nitong chairman nga ng committee ng si Congressman Joel Chua na tanging tungkol lamang sa confidential funds, yung investigasyon nila sa confidential funds ng OVP at DepEd, yung kanilang tinatapos ngayong araw, ngayong taon. Kasi, akala natin sa susunod na taon, marami pa silang pag-uusapan. Tulad na nga lang nitong DepEd Computerization Program. Kung maalala ninyo, napagkita ko doon sa mga naunang pagdinig, tungkol doon sa mga laptops ba, nakarating ba to doon sa mga guro, yung bidding, kumbaga, may mga anomalya rin sila or irregularities na nakita rito. At sabi nga ng ilang mga kongresista, sige, tapusin na nga muna itong confidential funds para pagpuunan naman ng pansin yung iba pang issue. Pero yun nga, siyempre, si ACT Teachers Party with Representative Frank Castro pumalag dito kasi bakit nga naman daw natin ititigil at hahayaan na lang na yung Armed Forces of the Philippines yung mag-imbestiga nga tungkol dito sa dalawa pang security officers na pinapatawag nila. Kung maalala ninyo, ito yung mga security officers na sila Colonel Lolasco at La Chica na sa kanila dumadaan yung pera, yung confidential funds. Sila yung nag-disperse, nag-decide kanina ibibigay, when in fact dapat, the special disbursing officers ito, malinaw na malinaw sa government audit code, kaya dapat sabi ni Castro, ba't di muna natin sila isalang, ang hayaan natin by PSP na sila na lang ang mag-investiga. Paano raw siya makakasigurado na impartial investigation na sasagawa nga nitong AFP? Sabi niya, dito nga lang sa committee natin nakikita na may transparency, nakikita kung paano, saan, ano raw ba talaga nangyari nga doon sa paggasta sa pondo. So yun, kanina may mga, ang nangyari parang may isa-isang presentation na ginawa itong mga congressman at yun nga, pinakita nila yung mga na-reveal, mga nalaman nila dito sa investigation. And meron silang mga nakita rin, ito nga, na lumabas pa nga na 677 doon sa ni-request nila na listahan ng mga pangalan sa PSA para i-verify. Alam nyo ba na lumabas doon? 405. 405 po na mga pangalan walang birth records or sabi nga rin ng PSA non-existent. So yun yung isa sa mga niraise. At ito nga siya sa Majority Leader Arroto Adyong, may pinakita po siyang acknowledgement receipt na kung dati maalala niyo si Cocoy Villamin, di ba? Parehong tao, parehong pangalan. OVP and DepEd na resibo. Pero magkaiba yung pirma. This time, ito naman ang pambihira. Pinakita ni Adyong na merong pangalang, ang pangalan Sally Rendon mula Surigao City at Sheila Dado naman mula Digos City. Pero alam mo ba, magkaibang tao magkalayong lugar, pero magkapareho naman yung pirma. Kaya sabi ni Adyong, talaga naman para namang direktor na lang itong mga tawag niya fabricated mga na-resibo. Dahil siya nga raw mismo, taga Mindanao. Alam niya kung gaano kalayo itong Digos sa Surigao City, over 400 kilometers. Meron pa siya sa pinakita, magkakalayo rin yung mga lugar, Iligan City, Lanao del Sur, Pasay City, yung mga resibo. Pero isa lang tao, ang pangalan niya, Alice Crescencio. Magkakaiba rin yung firma. So, dito talaga kahit kala mo, patapos na nga yung nara-wrap up na nila itong confidential expenses investigation. Pero hindi pa rin nila nakikita, kumbaga, sa paghimay nila, pagsusuri nila itong mga resibo. At kanina nga, meron din sila mga pinakita, nilatan nila rin mga possible criminal charges na pwedeng ihaing, reklamo nga. Not only kay VP Sara, but to all officials na involved dito sa paggasta ng confidential funds. Sinabi nga nila na, kung mapatunayan,
itong misuse and misappropriation sa confidential fund, maaaring umabot sa graft and corruption ang ihain-reklamo sa PISE, mga other officials. At kung 612 million pesos po na confidential fund yung pag-uusapan, malinaw na papatak din ito sa plunder. Kasi 50 million lang nga, di ba? Yung feeling noon, sobrang pasok na pasok daw kumbaga sa mga balik sa niya. Oo. Maan, i-mention ko lang, no, kanina nung pinag-uusapan yung mga pirma, yung mga lagda na ipinapakita natin, ang sinabi pa nila is, tama, no? Mukhang parehas pa daw yung ballpen, pati yung curve dun sa pagka-sign, parehas na parehas talaga. Anyway, ito bang good government hearing today? Is this the last one? At sino-sino pa ang nasa hearing? Yes, good government. Actually, nag-suspend na sila. Last na to for this year. Kaya yung kanina mga pinakita nila, itawag na nila year-end report. So, abangan na daw. Mag-resume sila next year. Problem lang yan, January 13, I guess, yung resumption. Pero mag-ano na ulit yan. Mag-break, kasi all know naman. Mag-start yung kampanya. And yun, may break talaga ulit ang program. Oo, Maan. Tama. From now hanggang December 18, tama ba? December 18 yung last day ng trabaho sa Congress? Oo. Ano pa ba inaasahan natin na iba pang mga tatalakayin o talagang dito lang bahalos sa tutok ang enerhiya ng Kamara? Well, kung mababalitaan nyo, nag-umpisa na yung King Takom, no? Itong kung naman ito doon sa agriculture sector. Smuggling, at iba pang problema nga pagtaas sa presyo ng mga bilihin. At I think meron ngayon hearing about that. Siyempre, Quadcom. I think meron din isa pang hearing ang Quadcom this week. So, abangan natin kung ano pa yung tatalakayin nila. And, well, meron tayong naririnig na pangatlong grupo na maghahain ng impeachment complaint. Yan. I was about to ask. At ang balita natin, from the religious sector, the religious group daw ang maghahain nito. Religious We group? don't know yet kung ano pa iba pang details. Yeah. Yun ang naririnig natin from TechGen and other House lawmakers ng mga sources natin dito. Religious groups ang maghahain ng ikatlong impeachment complaint. Kaya may isa pa tayong team nakaabang ngayon doon sa opisina ni Secretary General Reginald Velasco na magtatanggap o mag-receive nga nun ng complaint. Maan, may tanong lang ako. Ito, baka may na-observe ka lang. Mula ba nung supposedly nagsabi ang Pangulong Marcos na stop yung mga impeachment, mga aktibidad na ginagawa ninyo, may napansin ka bang medyo nagbago sa kilos ng mga kongresista? Medyo may pananamlay ka bang napansin, kumbaga? Well, for one, after that statement, walang good government hearing. Ngayon lang ulit nagkaroon, and it's not even a hearing. It's just pure presentation ng mga cons of their year-end report. Diba? I see. So, you would think, kasi naalala ko, noong December last, that day, remember na dapat ipapatawag si VP Sara ng NBI. Kinancel nila just to give way para kay VP Sara umattend doon sa NBI. Instead doon sa, kasi ginagawang excuse, di ba, ng opisina niya ni VP Sara, na-attend ako ng Good Government Committee hearing kayo niya makakapag-NBI. Pero, hindi lang yun, Maan, may party. May party sa ano? Attend ka ba ng party? sa 11, Sa Wednesday. Nakalista tayo dyan. Dito, Lord, nakalista tayo sa December 11. Pagkita ko nga nung date, OMG, that's the another date na sinet ng NBI for the summer. Yes, exactly. Oh. Paano na? Sayang, makakapunta ba? May party rin tayo ng 11, di ba? Meron Anyway, din. Nako, Maan, alam ko marami ka pang Excited gagawin ba ako dyan. Okay, maraming salamat sa update. Ang ating News 5 correspondent, Marian Enriquez. See you, Maan. Salamat. And to answer, Maan, hindi natin siya nasagot. Yes, invited ka, Maan. Okay, moving on to another story. President Bongbong Marcos has signed 3 new laws on agriculture, tourism, and education. Mobile Journal, Julie Baiza with the details. 6 na taong extension ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF at dagdag pondo na 30 milyon. Ito ang pakay ng pag-amyenda sa Agricultural Tarification Act na pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Popondohan din dito ang matataas na kalidad ng binhi na ipamamahagi sa mga magsasaka at modernong farm equipment para mapataas ang ani o produksyon. Higit 370,000 milled rice din kasi kada taon ang nasisira kapag hindi yan nagagawa. Extending the program to 2031 and significantly increasing its funding from the original 10 billion pesos
to 30 billion pesos annually. This will enable us to do much more for our farmers, ensuring that they have the resources that they need to succeed and to make the rice industry even more competitive. Pirmado na rin ni PBBM ang value-added tax refund for non-resident tourists. Dito, pwede nang makakuha ng VAT refund ang mga turistang bumili ng hindi bababa sa 3,000 pisong produkto sa accredited stores. Malaking tulong yan sa promosyon ng mga produktong Pinoy gaya ng mga barong, bag at marikina shoes. This initiative opens a new chapter in our tourism landscape, allowing the country to compete with other tourism markets that attract tourists who are eager to take home authentic, high-quality Filipino products. The Philippines has long been a home for unique, handcrafted items, and this VAT refund program will help put a spotlight to our rich local offerings. Mental health naman ang mga mag-aaral at personnel ang tututukan sa nilagdaang Basic Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Minamandato ng batas na magkaroon ng komprehensibong mental health program sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan. Hindi lang yan para sa mismong mag-aaral, kundi para rin daw sa ating ekonomiya. Hindi kasi nakaka-function na maayos ang isang individual kung meron siyang mental health problem. Schools will become sanctuaries of learning and of well-being. Care centers staffed by trained professionals will provide counseling and stress management workshops and implement programs to reduce stigma around mental health. Teaching and non-teaching personnel will have access to resources that empower them to support students while safeguarding their own well-being. When our learners and school personnel are mentally healthy, academic performance improves, absenteeism decreases, and a culture of compassion and understanding flourishes. Now here's a quick rundown of more stories on One News. Congress is hands-off on Vice President Sara Duterte's alleged kill threat against the president. The lower chamber said it will handle the impeachment case against her while the Justice Department will probe the alleged threat. Lawmakers underscore the separate functions of Congress and the DOJ. 2024 is set to be the hottest year on record. The EU's Copernicus Climate Change Service said global temperatures surpassed the 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels this year. The previous hottest year on record was 2023. And 3 weather systems are bringing rains over parts of the country today. The Intertropical Convergence Zone is affecting Mindanao, while the shear line is affecting the eastern sections of central and northern Luzon. Meantime, the northeast monsoon, or Amihan, is bringing rains over northern Luzon. Authorities have expressed concern over the safety of Filipinos in Syria as the regime of President Bashar al-Assad collapses. Here's the report. Syrians were seen celebrating in the streets of Damascus on Sunday as rebels declared President Bashar al-Assad's ouster after seizing control of the Syrian capital. This ends his family's iron-fisted rule after more than 13 years of civil war in a seismic moment for the Middle East. Rebel commander Hassan Abdul Ghani earlier said that insurgent forces fully liberated Syria's central city of Homs. Some local residents were seen raising peace signs. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hailed the ousting of Syria's Bashar al-Assad. This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. Moscow reportedly gave asylum to Assad and his family. In a statement, our Foreign Affairs Department called on Filipinos in Syria to take the necessary precautions and to stay in contact with the Philippine Embassy in Damascus. The DFA also urged concerned parties to exercise restraint and to refrain from further violence. Syria remains under Alert Level 4, which entails mandatory repatriation for Filipinos. Right now, there are celebrations everywhere in Syria, but questions remain about the future of the country and wider region after 5 decades of Assad rule. Here's an explainer from the Associated Press. The Syrian government has fallen after an insurgency swept across the country and ended Bashar al-Assad's 24-year rule over Syria and ultimately
ending the Assad family's 50-year control of the country. Now, Syria has been mired in conflict since 2011, but this insurgency just took 10 days to make it across major cities and into the heart of Damascus. Today, in the capital, in Umayyad Square, people are celebrating, shooting celebratory gunfire, parading around in their cars, scenes we have not witnessed since anti-government protests in Syria started in 2011. People have broken into prisons across the country, finding political prisoners and other people that have gone missing for years when the Assad family ruled the country. People broke into the presidential palace, tearing down portraits of the former president and posing in the lavish halls. It is truly a moment of joy for many Syrians, that's clear. But there are many questions over Syria's fate going forward. The international community hopes that Syria can have a peaceful and smooth political transition into a chapter where it will have long-term security and prosperity. However, there are many political and military actors in Syria that are at odds with each other, and all of them want to have their seat at the negotiating table, and all of them want their stake in what Syria will look like going forward. Okay, back here at home, the MVP group of companies continues to pitch in, giving aid to victims from the series of typhoon that recently hit the country. Telling us more is One Meralco Foundation President Jeff Trayao. Good afternoon, sir, and welcome to Afternoon Delight. Good afternoon, Denise and Lourdes. Yun, no? Yeah. Okay, so far ba, inaibalik na ba lahat sa para sa pagkakaalaman lang na marami, no? Yung mga naputol po ng mga linya noon. Yung mga naputol na linya, wala tayong purview niyan sa iba't ibang lugar. Kasi iba't ibang electric cooperatives o distribution utility yan. Sa tingin ko naman, dapat na ibalik na. No? Dahil mission naman naming mga electric distribution utilities na as soon as possible, maibalik yan. Yung buntot kasi nung tanong ko ay, may mga areas pa rin pala sa Pilipinas na walang kuryente. Totoo yan kasi, geographically, it's very challenging for a country like the Philippines. Marami tayong island communities. So, yung usual nating connection via the grid, no? Yung mga may transmission lines, may distribution lines, can be very challenging to far away or remote communities in the country. Kaya kami sa One Meralco Foundation, ever since we reorganized the foundation in 2011, our focus is really providing solar power electrification to public schools, health centers, agriculture and livelihood facilities, even for water access facilities. Itong last three, no? After the pandemic lang namin yan sinimulan, no? Pero yung household electrification within the Meralco franchise area at saka yung school electrification in remote off-grid areas, we've started as early as 2011. So far, we've energized about 75,000 low-income households within the Meralco franchise. Yun, kinoconnect sa grid yun. Kasi it's within the Meralco franchise area naman. Itong school electrification, lahat yan remote off-grid communities in the Philippines. Yan yung mga lugar na, for example, mula sa Maynila, mag-aeroplano ka, 1-2 oras, magla-land drive ka muna ng 5 oras, tatawid ka ng like a river or something. Oo, sometimes open sea, talaga, no? And then maghahabal-habal ka pa to get to this community. Di pa tapos yun. Tapos may hike pa. May hike pa. Hence the need for solar power talaga. Yes, because that's the only available solution for them. But I think it's providential because yung mga tao nakikita na may available ng technologies para sa kanila, magkakakuryente na rin sila kahit papaano, at wala silang babayalang monthly bill, di ba? Wow. Kasi self-generated yun. But that is true to the programs we do in remote communities. Malaki ang porsyento ng mga aktibidades sa inyo ay nasa NCR pa rin. Stupid question, Sir Jeff. Marami pa rin ba sa NCR ng mga households na walang kuryente? Meron pa din. Seryoso? Hindi siya marami, pero meron. Maraming factors, di ba? Maraming nagmamigrate. Pagdating dito, magkukumpul-kumpul sila sa ibang lugar, di ba? So, kailangan nila sa relocation sites, for example, no? Normally, in informal settler sites. Pag sinabi namin na yung ine-energize namin sa One Meralco Foundation, na hindi naman sila totally walang kuryente, pwedeng may kuryente sila, pero nakakabit sila ng illegal. O nakikabit sila sa kapitbahay, which makes it, una, unsafe. Yes. Pangalawa, hindi tama yun, dahil that's against the law.
Pangatlo, minsan nasisingil sila ng mas mahal than the usual. Talaga? Kung sino pa yung mahirap, ikaw pa yung nasisingil ng kapitbahay mong entrepreneurial na masingil ng mas malaki. Kasi nakikikabawa tayong tatlo. Wala akong kapasidad na makakonek agad dahil ang kita ko ganito lang. Arawan ang kita ko. Ikaw meron. Makikikabit ako sa'yo. Sisingilin ka ni Meralco ng regular rate nila. Pero dahil nakikikabit ako sa'yo, singilan mo ako ng Nagka-idea ako, Sir Jeff. Buti salamat. Buti sinabi mo yan. Gagawin mo ng yun, ano. Pero, okay, Sir Jeff, let's talk about Meralco Foundation and how it's helped our fellow Filipinos, especially nito pong sunod-sunod yung naging bagyo, no? What has the response been like? Very unfortunate, kahit nasabihin sanay na tayo na maraming bagyo, marami talagang naapektuhan. So, kami sa One Meralco Foundation, usually we preposition relief goods, no? So, ginawa natin yan sa iba't ibang lugar na dinaanan ng bagyo, sa Albay, sa Camarines Sur, sa Quezon, Batangas, Laguna, Rizal, Bulacan, for example. At tumugon tayo sa pangangailangan ng mga kababayan nating na-evacuate. No? In certain occasions, si Meralco, kasama ang One Meralco Foundation, pag tinawag yan ng Department of Education, ng Department of Energy, para tumulong sa power restoration, ginagawa din natin yon. Speaking of DOE, anniversary pala nila ngayon. Happy anniversary. Okay. Pag dumadating, halimbawa, nakikita nila yung sasakyan ng One Meralco Foundation, ano yung instantly na pumapasok sa isip ng mga communities na dumadating? Uy, may dala silang blank, blank, blank. Yes. Alam mo, yan ang normal namin nakikita. Yung medyo nag-glow yung mukha. No? Halimbawa, tawag dito, especially doon sa mga nawala ng kuryente talaga after ng bagyo, na dumadaan yung malalaking truck ng Meralco. Siyempre, nagkakaroon sila ng konting pag-asa. Ay, sa wakas, maibabalik na yung kuryente. Pag naman nakikita nila yung mga solar panels na bit-bit ng mga kasamahan namin sa One Meralco Foundation na pupunta sa mga liblib na lugar, unang nagtataka, ano yung dala-dala nilang yun? Kasi bago di ba? Pero magugulat na lang sila, yung paaralan nila, may computer na, nakakagamit na ng television set, no? Nakakapag-print na sa paaralan. Dati-rati yung mga guro, kung ang paaralan mo ay nasa isla, you'll have to ferry again back to the mainland just to print test papers, print activity sheets, email your reports, or get instructions from DepEd, and then go back to the other. That's very risky. That's also very time-consuming for our teachers. At least ngayon, lahat ito pwede nang gawin sa paaralan. At prepared kayo nung 2022 after the pandemic, may mga kits na kayo naka-ready noon, di ba? Yes. So, itong mga post-pandemic, yung pandemic, diretso kaming mag-energize ng schools. Kasi syempre, naiisip namin kung makakakuha tayo ng permit na ituloy ito, gawin natin para naman yung mga estudyante natin sa nasa malalayong lugar, magka-access ng di ba, kailangan i-print yung mga lessons noon at pagbabahay-bahay ang mga guro. So para makatulong lamang doon, ginawa natin yun noong pandemic. Sir Jeff, okay, wala na tayong oras pero nagpapasalamat kami at sa lahat ng gustong makita yung liwanag ng buhay, ika nga. Napapanood lang ito, pinapromote mo yung parke doon sa yung Liwanag Park. Oo, lahat naman ay imbitadong makapunta dito sa Meralco Liwanag Park dito sa Ortigas, at meron na ring Meralco Liwanag Park sa Intramuros, no? Nakipag-partner tayo sa Intramuros Administration para doon. Bigatin, First Lady lang naman ang guest of honor. Okay, maraming salamat. Mabuhay po kayo. One Meralco Foundation President, Mr. Jeff Tarayaw. Thank you, sir. Salamat. Thank you. Maraming salamat po. Okay, you're still watching Afternoon Delight on One News. Time for another breather. We'll be right back. Back, you're watching Afternoon Delight. I'm Denise Tan. At ako naman po si Lord De Vera. Nako, 16 days to go before Christmas, kaya sakto tong sunod nating storya. Alright, a 55-foot Christmas tree
made entirely from recycled materials, draws numerous visitors to Antipolo City. Mobile Journal, Evan Tarinca reports. Ilang tulog na lang at magpapasko na. Kaya naman kaliwat ka na pagbubukas ng mga naglalakihang Christmas tree. Ang pakulo ng iba, giant Christmas tree na gawa sa recycled materials. Kumukuti-kutitap ng mga Christmas display at isang 55-foot snow-capped Christmas tree na may temang White Christmas. Ito ang mga sasalubong sa inyo ngayon sa Sumulong Park sa pilgrimage capital of the Philippines, Antipolo. Ang mas kahanga-hanga pa rito, ang higanteng Christmas tree na nagsisilbing sentro ng atraksyon sa parke ay gawa mula sa mga recycled materials gaya ng plastic bottles. Nakamit ito sa bayanihan ng mga empleyado ng City Hall, materials recovery facilities ng lungsod, at mga junk shop owners sa Antipolo. Ang proyektong ito ay bahagi ng Yes to Green program ng lungsod na layuning pangalagaan ng kalikasan at itaguyod ang pagre-recycle. Sa ganda ng display, maraming bisita ang hindi makapaniwalang gawa ito sa libo-libo recyclable plastics at non-plastic materials. First look, akala mo talaga parang mamahali na materials yung ginamit. Sino ba namang makakapag-isip na recycled materials pala gawa yung ganyang kagandang Christmas tree dito? Pwede rin pasukin ng ilalim ng higanting Christmas tree. Mala Winter Wonderland ang eksena. Dahil mayroon pang Santa Claus at ilang mga snowman, mapabata o matanda, talagang abala sa pagkuha ng pictures at selfies. Ang iba naman, dumiretso mula sa trabaho para mag-unwind at mag-relax kasama ang kanilang pamilya. Kagaya ngayon, nakalalabas ko lang sa work, inaya ko sila, sabi ko, lakad-lakad kami, sightseeing, ganyan, para ma-refresh naman yung namin. Libre ang pagbisita sa park araw-araw at bukas ang ilaw mula 5 p.m. hanggang 11 p.m. tuwing Lunes hanggang Huwebes. Tuwing Biyernes hanggang Linggo naman, extended hanggang 12 midnight ang mga ilaw nito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Antipolo. Sa darating na Pasko, huwag po natin kalimutan na mag-recycle ng mga bagay na pwede pang mapakinabangan para hindi lang merry ang inyong Christmas, nakatulong pa kayo kay inang kalikasan. Mobile Journal, Ivan Tarinqui po, hatid ang muka ng balita. At samahan po ang buong MVP Group sa merriest celebration ngayong taon. Sabay-sabay nating panoorin ang merry ang vibes ng Pasko, the MVP Group Christmas Party. This is a two-part Christmas special directed by Mr. Johnny Manahan. Ngayong December 15 at 22 na po yan, 5:30 p.m. sa TV5, Sari-Sari, Buko, 1PH with same-day catch-up sa RPTV. Kaya tara na, gawin nating merry ang vibes ng Pasko. Also, the Merry ang Vibes ng Pasko theme is now on Spotify, Apple Music, YouTube Music, and Meta Instagram Reels Music. And Pilipinas Live is giving the gift of free live games this December. Enjoy the UAAP Finals, PVL, PBA, NBA, and more. All you have to do is download the app and register for free. Alright, at dahil mag-aalas 3 na, eto na ulit ang paborito ninyo, ang award-winning na segment. Anong award? Ewan ko, eto na ulit ang Ice Watch. Alright, edition natin entries mulit from our viewers. Ang bida first photograph mula kay Magsi Alcantara. Thank you again, Magsi. Ano to? Ito, Lola Remedios X. Lola Rumedhorse. Lola Rumedhorse. Rumedhorse. Ayan, yan ang nag-ano sa akin lalamunan. At mula naman kay Cesar Carino, mga one-liners ang konyo at konya sa kanto. Sabi ng mga Inglesero sa kanto ay... As if. The nerd. The nerd. The nerd. I'm sick of tired, you few. Okay. Too good to be true. When it rains, it's 4. Once in a new moon, tsaka keep your mouth shut. The nerd! The nerves. Tsaka meron Ay, meron pa! Sabi naman ng mga Inglesera din sa kanto. Connect me if I'm wrong. I hope you don't mind. Or, will you please give me a loan? Ano daw? Okay, blessing in the sky. Oh my gosh! Please don't make fun of me. Ganda. Okay. Meron pa yan. Meron pa ba? Cut me some slack. Okay, sige.
Sige, if you see those signs, please send them to us at afternoondelighton@gmail.com. That will have to do it for us this Monday, the 9th of December. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. The Nerd. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes Vera. When it rains? It's 4. When it rains, it's 4. Pero Okay. alas 3 pa lang.